Lagay nyo lang po sa comment section kung kayo ba ay sang-ayon na bumalik ang ICC. O eto, tatanungin ni Boying Rimulya, pambihira talaga. Nakatakdang makipagpulong si Justice Secretary Boying Rimulya kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod yan ang paghahain ng 3 resolusyon sa Kamara na nag-uudyok sa mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin ito ng kanilang investigasyon sa mga posibleng crimes against humanity sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga gustong malaman ni Rimulya ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Ang resolution sa House kasi tells us to work with the ICC. Yan, tama na, isa-isain natin. Nagkaroon po kasi ng resolusyon ng Kamara na dapat ay balikan itong mga ICC. So, yung resolution na yon ay sinasabi na dapat trabahuhin ng DOJ ang ICC. So far, so good. Tama naman, kasi may resolution eh. So, uutusan ng DOJ niyan na tingnan muli itong patungkol sa ICC. So far, so good. Tama dyan si Boying, si SOJ Boying. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Yon. Second, statement. Tama naman. Ang tanong daw, bakit tayo makikipagtrabaho sa ICC hindi na tayo membro ng ICC? Tama yung statement ni Boying dyan. Hanggang dyan po, tama. Tama si SOJ Boying dyan. Diba? So are we going to be members again of the ICC first? So for this thing to happen. Yun ang mali. Kailangan, magiging miyembro ba tayo ng ICC para ito ay isa katuparan na tayo ay makipagtrabaho ulit sa ICC. Doon medyo bumoljak dyan si Mali. Hindi niya na dapat alamin kung tayo ay magiging miyembro agad. Dapat yan, pinutol na agad. Dapat ang hirit doon, SOJ, sinabi na natin, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Hindi natin sila papapasukin. Kasi sinabi mo na yan dati. Yun ang dapat. Hindi na yung may pag-aaralan. Kasi lumalabnaw, unti-unti lumalabnaw yung inyong mga statement. Yung matigas nyong statement against ICC before, ngayon may mga ganito na ang tanong, tayo ba magiging miyembro ng ICC? Mali. Maling tanong yan. Gusto raw Ay, sabi dito, Carmela, go, puso mo, pogi. Hindi, relax lang ako, relax lang. Hindi, relax lang. Ganito lang talaga tayo. Tuwanagan ni Rimulya kung ano ang opisyal na posisyon ng executive branch sa issue. I-clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC. I-clarify lang. Hindi, okay naman yung statement niya na i-clarify. Pero hindi na kailangan i-clarify. Bakit? May utos na presidente. Hindi tayo papapasukin. Hindi natin papapasukin ang ICC. Wala ka nang kailangang i-clarify, SOJ Boying. Napakaliwanag nun eh. Dahil sa sinasabi ng Kongreso. I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. March 2019 ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa ICC sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na tayo eh. Naglabas naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasunod ng mga inihaing resolusyon kaugnay ng ICC probe. Dito ipinaalala niya sa mga kongresista ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang anumang investigasyon ng ICC sa bansa ay pakikialam daw sa internal matters at banta sa ating soberanya. Ayan. Ito mabigat na itong nilabas na statement ni Sara. At kinote niya na dito ang sinabi ni Marcos. Ito, yung pag-quote ni Sara kay Marcos, may kaakibat na mabigat na kahulugan yan. Ibig sabihin, kayo, ako, at ang presidente magkasundo. Kayo mga alipores, manahimik kayo dyan. Bagamat hindi yan dinerecho ni Sara, ganyan po ang ibig sabihin yan. Sa aking pananaw, nagsalita ang presidente. Ba't ba ang kukulit ninyo? Sino ba ang presidente? Kayo o si Marcos? May utos na eh. Ba't ayaw nyo sumunod? Kaya nga dapat, this is the time na dapat patunayan ni Marcos ang unity. Tandaan po natin, sinabi ni Marcos to nung nakaraang linggo lang Hindi pa raw giba ang unity. Maganda yung sinabi mo, Marcos. Kaya lang, dapat back-upan mo ng gawa, yung salita mo. At kinote ka ni Sara. So, ito ay paalala lang. Bagamat hindi naniningil si Sara, ako ay magpapaalala.
siguro ako ang maningil na, Marcos, nakakalimutan nyo ba na ang nagpalibing sa tatay ninyo sa libingan ng bayani ay ang Duterte, ay si PRRD na gustong usigin ng ICC. Hindi ito ibig sabihin tumanaw ng utang na loob. Pero ang ibig sabihin nito, wala naman talaga sa batas ang ICC. At sinabi mo na yung stand mo, Marcos, about ICC. It's about time, panindigan mo yung sinabi mo. Kaya nga antayin namin. Gaya ng sabi ko kahapon, aantayin namin, linyahan mo na yan, Marcos. Ngayon, binakapan pa ni Sara at kinote kayo. Ibig sabihin, you are really forced to give an official statement at yung statement mo before, ipaalala mo ngayon. Hindi papapasukin ng ICC. And make a strong statement against ICC. Nang itong mga nakapaligid na alipores, manahimik na malaman nila wala nang kailangan pag-aralan, wala nang kailangan i-consult, wala na. Tapos na, wala nang kailangan resolusyon. ICC will not come in. We need a strong statement from you, President Marcos. Dapat ganon. Sabi, nagbigay ng option, sabi ni Tita Liza. Mali pa, sinabi nga ni BBM, kulit talaga ni Boying. Correct. Tama ka dyan, Tita Liza. Ang kulit talaga niyan eh. Hindi rin daw makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Marcos na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Ayun, niliwanag pa ni Sara. Balik ko lang yung picture. Niliwanag pa ni Sara na dapat respetuhin ng Kamara. Pinangalanan ng Kamara. So it means, Speaker Romualdez, respetuhin mo at 10 ng iyong grupo dyan sa Kamara ang sinabi ng pinsan mong presidente na hindi dapat makipag-cooperate. Alam mo, the fact na kinakausap nyo pa yung ICC na yan, ano yan eh? Kumalas na tayo dyan. Dapat nga yan hindi nyo na kinakausap. The fact na kinakausap nyo pa yan. Kaya nga sabi dito bakit pa kayo nag-apila sa ICC na i-consider na hindi dapat pumasok sila? Hindi, huwag nyong papasukin tapos walang apil-apil. Kasi walang kapangyarihan ng ICC sa bansa natin. Hindi tayo miyembro ng ICC. Ganun kasimple po yun. Wala nang dapat pag-usapan. Etong ICC ay parang ex nyo. Sige, sino dito ang may mga jowa? Nabalik na naman sa jowa. Type nyo yung jowa nyo, kinakausap pa yung ex. Hindi naman Iko-consult ko lang sa kanya kung tama ba ito. Tanga. Diba? Wala nang ganunan. Pag jowa na, huyo ka na. Kumalas na Hindi ko maintindihan tong sa mga to. Bakit ba kausap kayo ng kausap dyan sa ex nyong ICC? Talagang titigas ng ulo nyo. Kayo na lang kaya ang presidente. Ang ganda na ng sinabi ni Marcos dyan Ayaw nyo sumunod. Kayo talaga mga paepal kayo. Ipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Marcos na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Ang pagpayag daw sa ICC prosecutors na mag-imbestiga ay hindi lamang unconstitutional, kundi pang mamaliit din daw sa ating legal institutions. Yan, umaga dyan. Ulitin ko sabi ni Sara. At ito po ay illegal sa batas. Pag pinapasok nyo ang ICC, illegal po yan. Bakit? Unconstitutional yan. Wala yang karapatan sa bansa natin. Kaya pag pinapasok niya, gumagawa kayo ng illegal. Ulitin ko po, unconstitutional po yan. Huwag niyong gamitin ang inyong kapangyarihan para sa kasamaan. Gamitin ninyo ang kapangyarihan ninyo para makatulong kayo sa mga Pilipino. Much is given, much is required. Gamitin nyo naman sa tama. At saka tama naman si Sara dyan Ito ay pang-iinsulto sa ating judicial bodies, sa ating korte. Meron po, gumagana po ang judiciary natin. Gumagana ang korte natin. Bakit papapasukin nyo ang ICC? Dagdag pa ni VP Sara, huwag daw sanang insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang may tayong abilidad na magbigay ng katarungan sa Pilipinas. Kaya nga natin parang may soberanya tayo. Parang pinapakita natin sa buong mundo, inutil ang korte natin. Parang kinapakita nyo sa buong mundo, inutil ang gobyerno natin. Kaya kailangan natin ng taga-ibang bansa na sila ang magdesisyon kung ano ang tama o mali. Nakakahiya kayo. Dahil sa kakapiranggot ninyong pangarap na wala namang kapag-asang mangyari, na wala namang kapag-asang manalo kayo, inahayaan yung magmukha tayong tanga
sa ibang bansa. Ganyan po ang ginagawa ninyo. Ginagawa ninyong tanga ang judiciary natin. Nakakahiya. Ito, meron akong tanong sa inyo. Bakit kailangan ng ICC? Bakit hindi nyo imbestigahan si PRRD? Bakit hindi nyo patawag sa Kamara? Paimbestigahan ninyo. Di ba? Kung ano-ano iniimbestigahan nyo sa Kamara, paimbestigahan nyo. Imbestigahan nyo. Kayo, harapin nyo si Duterte. Harapin nyo si PRRD. Harapan kayo. Patawag nyo. O tingnan ko kung hindi kayo takot kay PRRD. Bakit kayo nagtatago sa likod ng ICC? Ba't kayo nagsusumbong para kayo mga duwag na nagsusumbong sa kapitbahay? Ba't di nyo harapin si PRRD kayo sa Kamara? Ba't di nyo patawag? Galit ka, Coach Oli, hindi. O kayo sa Senado, ba't di nyo patawag si PRRD in aid of legislation? Bakit di nyo imbestigahan? Takot kayo? Sumbong kayo sa tatay nyo? Sumbong kayo sa kapitbahay nyo? Sige nga, tanong ko sa inyo. Kayong legislative bodies, dami nyong iniimbestigahan Nagagalit si Coach Oli. Sabi dito, ilabas ang audit. Kaya nga, di ba? Ba't di nyo patawag sa Kamara? Takot kayo? Baka ibalik sa inyo, isopla, o asan yung audit? Tatanungin mo ako? Alam ko kotse mo. Alam ko yung kabit mo. Alam ko yung... Bumuelta. Di ba? Alam ko sinusuportahan mo. Kasi alam ni Duterte, sabi nga ni Duterte, ni PRRD, pag ako tumakbo, magkakababuyan tayo. I dare you. Huwag kayong magsumbong sa ICC. Patawag nyo sa Kongreso. Patawag nyo sa Senado. Sino may gusto ng ICC? Patawag nyo. Haharapin kayo ni PRRD, I'm sure. Hindi ko siya nakakausap, but I'm sure haharapin kayo. Ang tanong, takot kayo? Patawag nyo si PRRD. Di ba? Ay, nako kayo.